Mo, di kami natatakot mamatay. Dahil Oo. tatakbo ng buhay namin. Oo. Kaya Ano ba pinagsasabi mo? Mamaya nag-orchid ka, no? Nagsasalita ka dito sa amin. O, anong pakialam po? Tangina mo. Bawat galaw mo may tax. Kapag sumweldo ka may income tax. Kapag bumili ka ng pagkain, damit, gadgets, may VAT or value-added tax na 12%. Ilang beses ko nang sinabi na mahilig mambudol ang presidente natin. Sasabihin niya yung gustong marinig ng mga tao, di ba? Ayuda. Sinasabi niya, tataas ang GDP ng 6%, 2.8% lang ngayon. Ang Di ba? O ito daw ang pinakamalakas na lineup. Risa Hontiveros as President. Vice President Laila De Lima. Isyu na bayan ating pagsapan. Alright, isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Isyu ng bayan. ating pag-usapan. And today, July 18, araw ng Sabado. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Nasaan lupalop ka man naroroon mga kayon. Maraming salamat po sa pagtangkilik at pagsubaybay dito sa Issue ng Bayan, Jomolon TV. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan kayo located. Yung exact location nyo if you're watching from Netherlands, The Hague, Japan, Singapore, o kaya dito sa lokal sa Pilipinas, paki-comment dyan sa baba. Palambing lang mga kayan paki-subscribe naman kung dumaan itong channel natin sa inyo o bago ka lang dito, paki-subscribe at paki-click yung bell icon. Alright? Umpisahan na natin. Mabilisan dapat. Okay. Mga BBM vloggers, wake up call sa inyo. Mag-ingat kayo kasi madami na kayong nalalaman na sindikato nila. Aminin nyo man o hindi, alam namin bayad kayo. Sinangla nyo na ang mga kaluluwa nyo, madaling pumasok pero mahirap lumabas sa mundo ng kriminal. RIP. Ayon yan kay Sir Chuck Argota. Okay? Mga kayo ewan ko sa inyo, pero at least, ito, payo ko sa inyo, at least we try to establish humility. O kahit na magkakaiba tayo ng kulay, kahit na masama man, o di ko alam kung masama man o may manasabi man ito kay Tatay Digong, sabi ko nga, lagi, condemn the action, not the person. Okay? Pero let's just leave it that way. Pero kasi ang masama, ito tinan mo, nire-relate pa nila. Nililink pa nila sa mga Duterte. Siyempre, kasalanan na naman ni Tatay Digong to. Sabi sa inyo, pati yung ultimong sinaing nyo na nasunog o kaya yung malata. Kasalanan pa rin ni Tatay Digong. Hindi ko na binuksan, pero yun, dapat magpaliwanag si Sara Duterte. Mga death squad ni Digong, kumikilos na para patahimikin ang mga BBM vloggers. Malinaw na fake news yan. Di ba? Malinaw na fake news. RIP sa'yo, Mima Alicia. Hindi ko kilala to pero minsan ko na rin to na i-vlog, na i-topic dito sa atin. Way back 2025 midterm election. Ito may linaw na fake news. Di ba? Gumagawa ng... Alam mo kasi ganito Tama yung si Google si AI Sa YouTube kasi, parang ang base nila, hahanapin ka talaga. Diba? I mean, hahanapin mo talaga yung si Jomolon TV o kaya magsa-search ka ng topic hanggang sa lumabas lahat ng mga channel. Diba? Sasadyay mo in a layman's terminology. In a layman's term. Sa Facebook kasi, parang base scroll. Diba? Scroll. Tapos, sa YouTube, mahaba yung patience, yung waiting, yung response. Sa Facebook naman, may pasensya ng mga tao dyan So, kailangan maantig mo sila, makapture mo sila within 3 to 5 seconds. Pag hindi, dire-diretso lang ng scroll yan. Di ba? So, sa YouTube, sasadyain mo, dito sa Facebook, parang base sa scroll base sa feeds. So, ang nangyayari kasi, hindi, i-relate ko lang, nangyayari kasi, since na marami nang nagko-content sa Facebook, dahil mabilisan di ba? Mabilisan. Tsambahan. Sa mga bagong channel, tsambahan hanggang sa makilala, hanggang sa yun, laging naka-follow na. So, maraming gumagawa ng ganito kasi engagement yung ganito Di ba? Ayan, mga death squad na naman. Ni Digong kumikilos na para patahimikin ng BBM vloggers. For sure, walang ebidensya. Kasi kakamatay lang, isang araw lang Di ba? Lagay, ganun kabilis. Di ba? Saka hindi ganyan lumaban. Ako tanggap ko sa sarili ko na hindi ako bayad. 'Di ba? Na hindi ako bayad, na pinagtatanggol ko.
ang Duterte, si Tatay Digong, na ang kulay ko berde, Sara Duterte. Pinagmamalaki ko yan na hindi ako bayad. Kaya ko naman magsumikap Di ba? May mga channel naman ako dyan. Alam nyo naman, may backup ako ng mga channel dyan. Hindi lang naman ito. Kahit ito, mababa ang views. Okay lang, kasi yung sa kabila ko naman, kahit pa paano, pumapalag pa. Nakakakuha ko ng nakakakuha ko ng kahit pa paano na sahod. Di ba? Kahit na sabihin natin mababa ito. Okay? Di ba? Payo ko lang doon sa mga content creator din, na tulad ko sa Facebook, wag sana yung ganito, na parang gagawa tayo ng balita na fake para lang pag-usapan, para lang sa engagement. Mahina naman kita sa Facebook Di ba? Aayawan mo nga yung Facebook Sa totoo lang, aayawan mo kasi mambaba magbigay ni Meta. Ha? Kaya sana wag yung ganito masyado. Yung masyadong, alam mo yun, masyadong gahaman. Sabi ni Edward Chico, so pangit ni Atty. Ligutan at ni Kong Jokno. Kapunan sa estrahiya ng prosecution, hindi ito pagwapuan. Ebidensya dapat ang magsalita. Loko nito si Edward Sabagay, komedyante to. Komedyante rin to. Oo. Higit sa lahat, attorney din to. Siyempre, walang maniniwala sa komedyante. Pag komedyante. Pero pag nagseryoso yan, di ba? Ay, hirap yan. Di ba? Attorney yan. So, siyempre, alam din niya yung sinasabi niya. Alam din niya yung mga binibitawan niyang salita. So, pangit. Okay, game. O, anong pakialam po, tangina mo. Bakit? Nay, baka may balyakan lang po kahit yung pirate lang. Hindi na kayo palang sa inyo. Kasi magpanggap kami mamaya patay kami o may sakit kami. Alam mo, di kami natatakot mamatay dahil patakbo ng buhay namin. Kaya Ano ba pinagsasabi mo? Mama, nag-orchid ka, no? Nagsasalita ka dito sa amin. O, anong pakialam po, tangina mo. Yeah. Bakit? Sa akin dito. Gabo ko, ha? Nalilimos lang ako Naniniwas lang ako. Ay, nagmumura ka. Kung tangina mo, wala akong palam sa'yo. Kasi baka may balyakan sa'yo. Kaya baka may balyakan lang kayo. Yun ang gusto nyo, laging mali ang kagaya namin. O sana mamatay kayo mga putang ina nyo. Putang ina nyo. Siga, ano? Ano nangyayari sa Pilipinas? Di ba? Normal ba yan? Normal ba yung ganyan? Sa tingin nyo, hindi gumagamit yan? Hindi ako judgmental, Pero syempre, hindi ako judgmental, pero hindi ako ututo at hindi ako tanga. Ikaw, sasabihan mo ng ganun, mamamalimos ka, hindi daw siya takot mamatay. Hindi ka pala takot mamatay, dapat huwag ka na mamalimos. Mang-hold up ka na, mang-snatch ka na, para matuluyan ka na rin. Dito sa mga ganong pagkakataon, yung tandaan nyo yung discussion natin last episode natin, yung sinaksak, yung nagtatrabaho ng maayos, lumalaban ng patas, sinaksak, patay. Yung binaril na motorcycle rider, patay. Doon sa mga ganong pagkakataon na yon, minsan masama man isipin, pero minsan pinapanalangin mo na di ba, kino-comment natin na sana manlaban. Di ba? Sana manlaban. Kasi makaligtas yun, makulong yon, paglabas nun, mamemerwisyo pa rin yun Sobrang liit ng chances na magbabago yung mga yon. Puta, wag tayong magtangahan dito. Hindi ako ganun. Hindi ako ganun. Di ba? Hindi ko isa-sugarcoat yung ganyan. Alam niyo yan, kilala niyo ako. Kilala ako ng mga viewers ko. Hindi natin isa-sugarcoat yung ganyan. Sa tingin mo, sasabihin niya, magbabago na ako. Hindi ko sinasadya. Magbabago na po ako. Patawarin niyo ako. Pag pinatawad mo, sa tingin niyo, magbabago. Puta, wag tayong ganyan. Hindi ko hinuhusgaan. Pero sobrang liit lang yung mga chances na yon. Na yung taong ganon, lalo na pagka mga lagi niya na ginagawa, sasabihin niya, magbabago siya. Sobrang liit lang ng chances. Not unless makilala niya si Jesus. Makilala niya, ma-follow niya si Jesus. Yun, maniniwala ako na kahit maliit yung chance na yun na magbabago sila, pero nakilala nila si Jesus, lalaki yun at magiging 100%. Dun maniniwala ako. Pero kung tao sa tao lang, huwag tayong maggaguhan. Di ba? Kristiyano ako. Christian yung religion ko. Kasi relationship yan
Yung kay Jesus, yung ano mo sa Panginoon natin. Relationship yan, hindi yan yung basta a-attend ka lang ng linggo, magsisimba ka lang. Tapos, Lunes, gagawa ka na ulit ng kasamaan. Tapos, Linggo, hingi ka ng tawad. Diba? Relationship yun, hindi yun yung basta responsibilidad na a-attend ka. Tapos, okay ka na. Diba? Yung mga ganyan tao, sobrang liit lang yung chances niya. Huwag tayong maglokohan dito. Diba? Tignan mo, ang tapang, mamamalimos lang, ang tapang na. Diba? Kung ikaw ba, hindi ka magagalit na gano'n? Hindi mo ba i-wish na pagka nahuli to, sana manlaban? Diba? Kasi nakakadamay pa. Nakita niyo yung ano? Yung sinaksak, yung last episode natin. Ito ang update doon. Dinalaw ni Senator Robin Padilla yon. Biriin mo sa lahat ng senador, siya lang yung dumalaw. Hindi ko na. Siyempre, may mga ginagawa din niya mga yan, mga busy. Baka nagkataon lang na si Robin Padilla hindi busy. Pero hindi eh. Lahat naman may excuses eh. Lahat naman tayo pwede natin sabihin na busy ako eh. Yun nga yun eh. Busy ka eh. Okay, fine. Busy ka, wala kang time, fine. Then make time. Kung talagang may malasakit ka, kahit anong busy mo, gagawa ka ng time. Gagawa ka ng oras. Di ba? Ganun lang yun. Tapos ano pa? Ang balita pala doon, single dad pala yun. Di ba? Tapos may autism yung anak. May anak din akong may autism. Sobrang hirap. Hindi lang, kahit saan aspeto mo tignan. Behavioral, psychology student na ako niyan, psychology graduate na ako niyan, psychology major na ako nun. Hirap pa rin ako intindihin yung mga behavior ng mga may autism. Yun, may autism yung anak nun. Hindi lang financial ang problema yan. Di ba? Siyempre, behavioral. Siyempre, kailangan, sino nang naiwan? Yung nanay, yung lola. Di ba? Nandamay pa, pinatay pa. Sana kinuha mo lang yung motor. Di ba? Sana kinuha mo lang yung motor. Ngayon, hindi na eh. Pati buhay, kinukuha na. Di ba? Sa Pilipinas parang may subscription fee ang mabuhay. Bawat galaw mo may tax. Kapag sumweldo ka may income tax. Kapag bumili ka ng pagkain, damit, gadgets, may VAT or value-added tax na 12%. Kapag may maliit kang tindahan o negosyo, may business tax. Kapag umiinom ka ng soft drinks, alak o yosi, Tax. may dagdag na excise tax. May sasakyan ka, may motor vehicle tax, registration fees at fuel taxes. May bahay o lupa, may real property tax taon-taon. Kapag namatay at may naiwang ari-arian, may estate tax. Kapag nagbigay ka ng malaking regalo o lupa, may donor's tax. Kahit lotto winnings, investments o bank interest, kadalasan may withholding tax o percentage tax pa. Ito, kahit load, internet, kuryente, tubig, may taxes din kasama sa binabayaran mo. Ang tax ang pangunahing pinanggagalingan ng budget ng gobyerno para sa ospital, kalsada, ayuda, paaralan, at serbisyo publiko. Pero ang malaking tanong ng maraming Pilipino, kung ganito karami ang tax, bakit marami pa rin kulang sa serbisyo? Correct. Hindi problema ang pagbabayad ng tax. Ang problema, kapag hindi nararamdaman kung saan napupunta. Exactly. Di ba? Kita nyo kung ganong karaming taxes yun na pinapataw sa Pilipino. Wala kang lusot. Yung makipagkwentuhan ka, lagyan nyo na rin ng tax. Yung paghinga nyo na libre, lagyan nyo na rin ng tax. Di ba? Ano sinasabi ng mga tao doon nung panayang taas na Meralco? Di ba? Tapos gusto mag-solar, tapos may permit pa. Alam mo sabi ng mga tao, Lord, yung araw, yung sun na ibinigay mong libre, gusto pang lagyan ng gusto pang pagkakitaan ng tao. Di ba? Kaya nga sabi ko lagi, tao ang pinakamalaking naninira sa Mother Earth. Tao mismo. Lahat na binigay sa atin ng Panginoon eh. Medicine, ang daming halaman dyan. Timpla mo, gawin mong herbal, tapal mo, pakuluan mo, inumin mo. Pagkain, ayan, may mga animals dyan. Patayin mo. Di ba? Manghuli ka, manghunt ka. Yung ginagawa ng mga ninuno natin, nag-hunt bago makaluto, makakain. Kaya ang gaganda ng katawan eh. Di ba? O ngayon, lifestyle ngayon ha. Eto, totoo. Kahit hindi ka gutom, pag may nakita kang tusok-tusok, kakain ka. Pag may nakita kang trending sa YouTube, kahit hindi ka gutom, kahit natikman mo na, kakain ka. Maglalakad ka. Okay, maglalakad ka. Bawat kanto, may merienda, kakain ka. Pag, may tusok-tusok doon, may baga, kakain ka. Lifestyle. Unlike noon, mag-hunt ka pa.
'Di ba? Kasi noon, pag nagutom ka, mag-hunt ka, kakain ka. Ngayon, ang ginagawa, kukuha ng marami. Sakim pa din eh. Sakim pa rin. Gaya ng ginagawa natin ngayon. Kukuha ng marami. Uy, akin lang to. Para bukas, meron pa ako. How will you know na buhay ka pa bukas? Ngayon muna. 'Di ba? Kunin mo lang yung ngayon, 'di ba? Parang ano 'yun eh, yung sinabi ni 'di ba, ni Miss Cara David. 'Di ba na may 10 piso, 'di ba? Ulitin ko lang, may 10 piso para sa 10 tao, tig-pipiso sila. Eh merong isang sakim. Ang kinuha niya 9 peso para sa kanya lang. O ang natira piso, paghahatian nung 9 na tao. Kasi sakim yung isa eh. Can you just imagine kung lahat tayo ang kinukuha lang natin, yung para sa atin lang, which is, halimbawa nga, piso lang, sa 10 tao, tigpipiso lang kayo. Eh may isang sugapa, 5 piso yung kinuha. Diba? So natira 5 piso, paghahatian ng 9 na tao. Walang pinagkaiba. Diba? Same logic lang. Kasi lagi sugapa tayo eh. Aminin man natin. Diba? May pagkaganyan ng Pilipino eh. Diba? Na isi-secure mo na kagad yung bukas. And in the first place, hindi mo nga alam kung aabot ka pa bukas. Di ba? God Himself lang ang nakakaalam ng oras mo. Dahil lahat naman to hiram natin eh. O, porkit hiram lang to, puta, sinugapa nyo naman. Di ba? Sinugapa na naman ng mga politiko. Di ba? May exit plan. Merong mansyon ha, hindi bahay. Mansyon sa ibang bansa. Para ano? Para pagka nagkabulilyaso sila rito, punta sila sa ibang bansa, doon na sila maninirahan. Uy, safe. Diba? Habulin na lang sila ng mga susunod na presidente kung mahahabol sila. Diba? Eh, syempre, magiging busy din yung susunod. Syempre, hindi na mahahabol yan. Diba? Hayaan na lang. Wala na. Pero in the end, bottom line, eh, naging sakim ka, doon pala naging masama ka na eh. Diba? Kasi inintindi mo lang yung sarili mo. Naging sakim ka, kinuha mo yung dapat na para sa tao. Yun nga, oh. Lahat puro taxes. Walang kawala eh. Kulang na lang yung paghinga mo, yung pagkikipagchismisan dyan sa kanto, yung pagkikipagkwentuhan mo sa tropa mo, sa pamilya nyo. Lagyan nyo na rin ng metro, parang taxi. Tapos tax, bayad. Diba? Sahod ka, bayad. Bibili ka ng alcohol, iinom ka, soft drinks, pagkain, tax. May bahay ka, taon-taon, tax, amilyar. May motor ka, may sasakyan ka, rehistro niyan, tax. Diba? Namatay ka, may naiiwan, gusto mo pamana yung asikasuhin nila yung papel, tax. May business kang maliit, malaki, tax. Online, may tax na rin. Di ba? Hindi ka magbayad, kaso ka, kulong ka. Ano yun? Ano ba tawag doon? Tax evasion. Walang lusot. Di ba? Walang lusot. Ano bang tawag mo doon sa mga pahayag ng Pangulo, reports ng Malacanang na dahil dito sa pagbisita, itong working visit ng Pangulo, maraming trabaho ang mabubuo, parang ganun po yung pinapakita sa ating mga kababayan? Ilang beses ko nang sinabi na mahilig mambudol ang presidente natin. Sasabihin niya yung gustong marinig ng mga tao, di ba? Ayuda. Sinasabi niya, tataas ang GDP ng 6%, 2.8% lang ngayon. Ang bigas babagsak to 20 pesos per kilo. Never bumagsak yan on a nationwide scale. Kasi talagang hindi pwede, no? Talagang babaratin mo naman yung mga farmers na mawawala naman ng kabuhayan. Marami siyang mga sinasabi, kagaya niya, yung mga pledges na hindi naman nangyayari kasi yung foreign direct investments bagsak pa rin, ang unemployment tumataas, underemployment mataas, so tapos inflation mo 6.8%, pinakamataas sa Asia, ang kuryente pinakamataas sa Asia. So nasaan manggagaling yung kumpiyansa, 'di ba? So kaya ang hirap paniwalaan maski anong sabihin niya ngayon kasi marami sa sinasabi niya hindi nagkakatotoo. Opo, at meron ding bagong anunsyo na ito ngang palalawakin pa yung pamimigay ng cash assistance sa ilalim nga ng Uplift program, Ma'am Corang. Sinasabi po ng mga advisor ng Pangulo, nasa upper middle income na tayo. Pero ano bang ibig sabihin nito? Na ito yung pamimigay ng mga ayuda ay pinapalawak pa kung upper middle income na ang ating bansa?
hindi nga ayuda ang kailangan trabaho. Dapat magbigay sila ng trabaho. So kumbaga, dapat yung perang yan, imbis na karamihan dyan gamitin sa ayuda, maggawa sila ng mga investments, no? Kunwari, Exactly. infrastructure investments. Yun. Para magkaroon ng trabaho yung mga tao. Kasi ang infrastructure, maraming ini-employ yan eh. Kunwari, yung railway system na nilipat yung pera imbis na ituloy yung railway project at saka yung ano nga ba yun, yung subway Mega project subway. dito sa Extra. Luzon, yung railway project sa Mindanao, Vismin yun. So, hindi nila tinuloy, linipat yung pera para pambigay ng ayuda. Parang See? mali naman yata yun kasi ang mangyayari, imbis na masustain yung income, di ba? Kasi pag trabaho binigay mo, tatagal yung pera kasi every month may nakukuha yung mga empleyado. Kung ayuda, 1-2 buwan, Sampaksakan ubus na lang yan. yan. Wow, matagal pa yung malaking 10 na. aksaya yan ng government funds. Kumbaga, okay, you're giving it to the people pero hindi productive yung perang yun. Kasi unang-una yung ayuda, after 2 months, wala na. Tapos yung project, hindi natutuloy which is supposed to serve the interest of the general public. Diba? So parang nasasayang talaga yung taxes na binabayad natin. Kasi pang maiksing panahon lang yung sineserbisyo niya imbis na pang matagalan. Correct. Opo. Ito yung sample niyan, yung kasabihan na give a man a fish and you will feed him for a day. Teach a man how to fish and you will feed him for a lifetime. 'Di ba? Ito may papakita ko sa inyo. Wait lang, exit lang natin 'to. Baka nakapasok pa dito eh. Remove lang natin 'to. Okay. Yan na. Ito, may papakita ko sa inyo. Ang tawag dito, hard drive. Pero ito yung makabago na, solid hard drive. Yan, 3. Meron ako, 3. Okay? Ang bili ko dito dati, iba-iba. May 4,000, 1 terabyte, pinakamahal na 6,000. So 3. Ang imbakan ko to ng files. Dito ko yung ini-imbak yung files. 1 terabyte each. Alam mo, nagulat ako, 19,000 na siya ngayon. 19,000. Isang tindahan lang yung tinignan ko. Akala ko nga mali ako. So, ang ginawa ko, nag-search ako ng ibang tindahan o kaya sa history, sa TikTok ko to in order, tinignan ko. Di ba nadodon lang yon? Nasa yung receive order nyo. I-all mo. Madodon lang. Tinignan ko. So, kinlik ko yung shop na yon. Puta, 19,000 talaga. Okay, fine. Gets ko. Puta, hindi naman ako tanga eh. Di ba? Gets ko. Inflation. Tumaas yung gasolina. Logistic. Di ba? Okay. Pero ganito lang yan eh. Ito yung sinasabi dati ni Senator Dante Marcoleta eh. Yung iba nagtaas kagad ng gasolina pero stock pa lang nila yon. What if na yung binebenta nila, stock pa lang nila to noon? Hindi naman in demand to eh. Di ba? O sabihin na natin, sige, in demand. Okay, fine. Economics, one-on-one. Demand versus supply. Alam ko din yan. Nag-aral din naman ako eh. Di ba? Pero huwag nyo naman kaming gawin tanga. Sabihin nyo man na, hindi, new stock na yan. Okay, fine. That's business. Sasabihin mo, Jom, that's what you call business. Okay, fine. It's indeed business. Oo, totoo naman. Business nyo yan eh. You still have the right kung i-increase nyo man yung presyo, hindi. Pero ang sinasabi ko lang dito, yung konting malasakit lang. Si Kamang yan, alright? Kamanyang, yung vlogger, alam nyo rin yun, kilala nyo rin yun, marahil. May-ari ng gasolinahan yun. The moment na tumaas yung gasolinahan, hindi kaagad sila nagtaas ng gasolina. In fact, hinati-hati pa nga nila sa mga tricycle. Para hindi lahat magsuga pa na mag-full tank ko na. Kumbaga hati-hati. Para lahat mabigyan. Karamihan mabigyan. Pero yung mga malalaking brand, tumaas. Katwiran, bahala kayo dyan. Okay. It's business, Joe Malone. It's what you call business. Wala kasing business kaya hindi mo alam eh. That's fucking fine, you know. Alam ko naman yan. Pagkakataon nyo rin eh. Di ba? Opportunista rin. Pero ang akin lang, konting malasakit lang. Hindi naman siguro kawalan. Di ba? Hindi naman siguro kawalan. Hindi naman siguro ikakalugi nyo. Kung magpapakumbaba tayo. Kaya ba natin maghugas ng paa ng ibang tao gaya ng ginawa ni Jesus?
Kung ako tatanungin mo, baka masagot pa kitang hindi ko kaya kung hindi ko paa. Diba? Pero I try to be, syempre. We will try to be as humiliate as we can. Diba? Kasi, ano yun progress naman yun progress naman yun Hindi naman siya, syempre pag-aaralan, itatanggapin din natin, di ba? Acceptance muna bago ka, di ba? Kumbaga may proseso, ika nga. Pero sa akin, di ba, parang, yan, bubulagin tayo sa ayuda. May ayuda kasing bago di ba? Bubulagin tayo sa ayuda. Magandang pakinggan, libre 5,000, 10,000, yung iba nga 1,000 patos 500 patos, pero ako 1,000, 500 puta, hindi kita pipilahan Kasi kahit papano, meron naman ako, kahit na wala ako talaga, in reality. Di ba? Pero para ipila mo pa yung 500, pero sa iba, ipipila talaga, di ba? Don't get me wrong yung iba, pipila talaga yung kasi 500 is 500 for them. Depende na lang kung paano mo i-view at kung ano yung status ng buhay mo. Di ba? 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, ipipila nila yan. Kahit mainit. Ipipila nila kasi pera na kailangan nila And hindi natin sila masisisi. Ayuda, libre Pero yung ba talaga yung sagot? Di ba? We all know this. Common knowledge to. We already know this. Alam na natin to. Di ba? Pero ang problema, doon pa rin nila tayo kinukuha. Kasi alam nila yung kiliti ng Pinoy Pera lang katapat niyan. Bigyan mo ng ayuda, lahat yan, pipila. Masama ka ngayon, pwede lang next week, puta, mabuti ka na sa paningin nila Di ba? Mamigay ka lang ng isang sakong bigas yan sa isang buong barangay, puta, tingin sa'yo, santo na Totoo. Di ba? Totoo yun. Sabi ko sa inyo dito tayo, masasaktan ko kayo. Masasaktan ko yung sarili ko through words. Kasi totoo Di ba? Kaya yung sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko na, alam ko may magtataas ang kilay na wala nang pag-asa yung Pilipinas. Kung meron man, baka hindi na natin abutan. Sabihin ka natin, Jom, masyado ka naman judgmental. Pero malaking percentage doon na pwedeng tama ako. Di ba? Hindi ko naman sinasabi lagi akong tama. O magiging tama ako balang araw. Baka sana nga mali rin ako Di ba? Sana mali din. Di ba? Kasi ano yan may malaking percentage na real talk na totoong mangyayari. Di ba? Ayuda, libre Sa kaibigan mo nga lilibre kita. Punta tayo ng Palawan pero gagawin kitang utusan. Lilibre kita. Papayag yan. Maniwala kayo sa akin. Libre. Pakainin mo. Kasama yan kahit saan. Libre. Lilibre mo siya. Kasama yan. Di ba? Ayuda. Libre. Libre pamimigay. Pipila yan. Ipipila yan. Maniwala kayo kahit anong kondisyon. Umuulan, bumabagyo, umaaraw, terik ang araw. Ipipila yan. Pero hindi yan kasi ang tunay na solusyon. Di ba? Ang tunay na solusyon talaga alam mo yun, magbigay ng trabaho, itaas yung trabaho, pababain yung mga basic na bilihin. Di ba? Yung Meralco, tubig. Yan, yung Meralco na lang Wag na yung tubig. Meralco. Di ba? Pababain. Kung hindi, igawin mura yung solar. Nang sa ganon, sakto lang. Sige, baka naman sa solar Yung sakto lang. O yung proseso lang na hindi ganun kahigpit pagka mag-a-apply ng solar. Libre yung araw Libre yung araw. Nilikha ng Panginoon para sa atin, para may ilaw, para may umaga't gabi. Di ba? Para may umaga't gabi. Pero anong ginawa ng tao? Sa sobrang kasakiman, inabuso. Yun. Di ba? O ito daw ang pinakamalakas na lineup. Risa Hontiveros as President, Vice President Laila de Lima, Senator Chel Jokno, ano pa pangalan na ito? Yung lalaki na to? Si Lovely Granada. Strong lineup for 2028 leadership. Yung gumawa nito, kahit alam niya na hindi yan ng strong, gagawin niyang strong kasi engagement niya sa social media. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Gumagawa sila ng chaos, yung maliit na bagay, aapoyan nila para lumaki nang sa ganon, engagement pa din yan. Simula nung nag-monetization ng Facebook, naging ganyan Lahat sumobre. Ang daming fake news. Sa totoo lang, hindi ko inaano yung fake news. Kahit ako, kahit hindi na ako kumita sa Facebook, wala naman problema Basta wag lang natin abusuhin, iharas, gahasain.
yung ibang mga SOCMED na to the point na pagpapalit natin yung dignidad natin para lang makapag-post tayo ng fake news. That's it. Di ba? Ano? Tingin nyo, yan ba ang strong? Sus. Ligtas Ito daw, ligtas daw, ha? po, ligtas po. Pero kagaya nga po ng sinasabi, nagdi-discuss po tayo ng statistics. And statistics will bear it out na mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as Alright. compared to the previous periods. Alright. Pero this is small consolation. Naintindihan po natin na this is small consolation po kung hindi po ito ang ating nararamdaman. Medyo nakikita lang po natin, siyempre mga sensational yung mga nangyayari. Pero yung statistics po natin talaga, pababa po talaga yung krimen. But, again, uulitin po namin, gusto namin ito ay nararamdaman ninyo na mas ligtas na nga. Kaya, sama-sama po tayo. Hindi po namin kaya ito na kami lamang, na ang inyong Philippine National Police lamang. Kailangan po ang tulong ninyo, ng ating komunidad, lalong-lalo na ating mamamayan mismo, para po lalo nating mas mapagawing safe at ligtas po ang Pilipinas. Nice. Safe naman pala, ha? Kayo na bahala humusga, paki-comment dyan sa baba. Kasi ayoko na magsalita, eh. Tangina, eh. Di ba? Talagang safe naman pala talaga. Akala ko lang hindi. Safe. Alright. Sabi mo, eh. Kwento mo yan. Ikaw ang bangka, eh. Yeah. Alam yan? Sa kwentong kanto. Ano? Sa kwentong kanto, ikaw bangka, eh. Istorya mo yan. Bida ka dyan. Alright, mga kayon. Maraming salamat sa pagtangkilik, pakikinig. Sana hindi kayo nag-skip ng ads at paki-subscribe na lang itong channel natin, Joe Malone TV. Issue ng Bayan. Ating pag-usapan.